Dito, tao, bigyan ng puting seda. Oo. Anong gagawin ninyo? Hindi ninyo akalaing nakatulog ako kahapon, at nasaktan ang aming binibini, na parang isang bagay lang na mabibili at maibebenta. Gusto kong kita. Mahal na prinsipe. Hindi mo na siya makikita. Tigilan mo. Tigilan mo. Ayos lang ba, Leyaw? Inay. Ano ito? Ang babaeng ito ay nagtatangkang pumatay kay Yurong. May mga saksi at ebidensya. Kung hindi ito maayos na hahawakan, natatakot akong masisira ang puso ni Yurong, at magiging malamig din ang puso ni Haring Hua. Malapit na akong gawing asawa si Hua Yurong, bilang prinsesa. Huwag magdulot ng pagkamatay. Pagsasampal kay Leyaw ng 30 beses, upang magsilbing babala. Alam mong wala akong kasalanan. Ito ba ay para sa kanya? Kaya madali mo akong isinasantabi. 30 beses. Hindi mamamatay, pero magiging pilay. Tingnan mo kung ano ang dala mo para makipagtalo sa akin. Tigil. Prinsipe. Ano ang balak mong gawin? Kailangan kong isagawa ito ng personal. Yurong ngayon, makakasiguro ka na. Sa mata ng prinsipe. Ikaw pa rin ang mahalaga. Maraming salamat, Inang Reyna. Leia, pasensya na. Wala akong ibang magagawa, kundi ito para mapanatili ang iyong buhay. Para mapasaya ang prinsesa. Talagang nagsusumikap ka, Ginoo. Zoya. Sino siya? Masakit ang ulo ko. Leia Oyaw. Ito na ang pangatlong beses na nahimatay si Leia Oyaw. 3 sunod na matinding pagsubok. Kung maibabalik niya ang alaala niya, anong gagawin niya? Leia Oyaw. Nagising ka na. Kumusta? Masakit pa rin ba? Si Leyaw, isang walang kwentang buhay. Hindi karapat-dapat na mag-alala ang prinsipe. Kumusta? Malakas ba ang tama, yung nagbato ng palo, napakamaingat. Mukhang delikado ang sugat. Ngunit hindi naman ito malubha. Binabati kita, Ginoong Prinsipe. Buntis na si Ginang. Leyaw. Maaari ka nang umalis. Prinsipe. May anak na tayo. Ito ang anak ko at ni Leyaw. Kung lumabas ang balitang ito, malalagay si Leyaw sa alanganin. Your Highness. Leyaw. Sa ngayon, huwag munang ipaalam. Hindi pwedeng panatilihin ang batang ito. Hindi pwedeng panatilihin ang batang ito. Inay. Prinsipe. Hindi pa nagkakasal ang prinsipe at ang prinsesa. Sa silangan, ipinanganak na ang panganay na anak. Saan mo ilalagay si Huashi, ang ministro ng bulaklak, Inay? Agad kong pinadala si Leyaw palabas ng palasyo ngayong gabi. Hintayin natin na manganak ang prinsesa at ang tunay na anak. Ibalik ang kanilang ina at anak sa palasyo. Yuner. Walang atrasan sa bagay na ito. Kung malaman ni punong ministro Hua ito, tiyak na maaapektuhan ang iyong posisyon bilang prinsipe. Mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo. Huwag mong saktan ang ating anak. Mahal na prinsipe. Prinsipe. Mahal na prinsipe. Hindi mo sasaktan ang aming anak, tama ba? Magsalita ka nga.
Ayoko uminom. Ayoko talagang uminom. Nasiyahan ka na ba? Kapag kailangan, dapat tapusin. Mabuti para sa lahat. Liao, bakit mo kailangan saktan ang ating anak? Lumayo ka. Huwag mo akong hawakan. Lumabas ka. Lumabas ka sa akin. Anong nangyari? Sinasadya kong nasaktan kayo. Pasensya na, kasalanan ko sa inyo. Binibini. Binibini Liao, gising ka na sa wakas. Aalis na ako ngayon. Sabihin sa prinsipe. Lahat ng naaalala ko na. Pinatay ang aking ama na hari. Sila ang pumatay sa aking bansa, ang Jing. Ikaw pala. Lahat ng naaalala ko na. Ako si Yang Zuoya, prinsesa ng Jing. Hindi ako isang katulong na si Liao. Hindi ko akalain na maiinlove ako sa pumatay sa aking ama. Bakit mo ginamit ang pagmamahal ko sa iyo para patayin ang aking ama? Hindi ba sapat na wasakin ang Jing Dynasty? Kailangan mo pang pagsaluhan ang aking damdamin pagkatapos kong makalimot at pinatay pa ang ating anak. Bakit mo ako Jing na ganyan? Bakit mo ako Jing na ganyan? Liao, Liao. Liao, hindi ka pa nga ganap na nakaka-recover. Hindi ka pa ganap na nakaka-recover. Huwag kang gumalaw ng masyado. Kasalanan ito ng nag-iisa. Babayaran ka ng nag-iisa. Magkakaroon pa tayo ng anak. Patayin mo siya. Bumawi para sa ating emperador. Kung makakatulong ito sa iyo. Pagsasaksak ng maraming beses. Wala akong pakialam. Umalis ka. Ayaw ko nang makita ka. Umalis ka na. Kung gusto mong magalit, hayaan mong ang kalungkutan ang magdusa. Huwag mo akong hawakan. Sige, magpahinga ka ng mabuti. Hindi kita papatayin, pero hindi ako kailanman susunod sa'yo. Nababahala ka na baka maibalik ko ang alaala ko at iwan ka. Kaya gusto kong umalis. Kung malaman niya na naibalik ko na ang alaala ko, siguradong pagbabantayan niya ako ng mahigpit. Kaya bago ako umalis sa kanya, hindi dapat niya malaman na naibalik ko na ang alaala ko. Ginoong Liao, kailangan ng uminom ng gamot. Narinig ko na naghahanap ang Imperatrice para ipakasal si Prinsesa Tichongning kay Ginoo Zai para sa pagpapalit. Wala ni isa ang magaling. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa itsura. Mukha at katawan, ayos na, pero may pagkamaliit na tao sa kanya. Hindi siya bagay sa mataas na antas. Mahal na Reyna, huwag magalit. Naghahanap ako ng tao para ipakasal si Changning sa pinuno ng Zai. Hanapin ang mga hindi kaaya-ayang tao. Hindi ba't iyon ay para makuha ang kanilang loob, ay nagalit sa tao. Palitan ang grupo. Reyna. Ito na ang huling grupo. Ano? Mukhang ito ay kapalaran.
Kailangan na lang si Changning magpakasal sa taong hindi niya gusto. Hindi na magiging masaya ang natitirang bahagi ng buhay ko. Handa akong mag-alala para sa Reyna. Maaari akong mag-alala para sa Reyna. Mag-alala. Dahil sa labis na pag-aalaga ng prinsipe, hindi mo nakilala ang sarili mo. Isang mababang alipin. Karapat-dapat bang pag-usapan ang pag-aalala para sa akin? Handa akong, para kay Prinsesa Channing, na ikasal sa ulo ng pamilya Zai. Anong sinabi mo? Handa akong magpakasal. Talagang bihira ang ganda at katawan. Ulo ng pamilya Zai. Tiyak na magiging masaya. Ngunit ang prinsipe ay nakikipaglaban para sa iyo. Posisyon bilang concubine. Balang araw magiging emperador siya. Ikaw ay malamang na maging noble consort. Pero ngayon, ikaw ang nagmamakaawa na mapang-asawa ang pangit. Ikaw. Ano ba talaga ang pakay mo? Dahil ako. Alam kong mababa ang aking katayuan. Hindi ako karapat-dapat sa prinsipe, at ayaw ko ring manatili sa malalim na palasyo na ito. Mangyaring pagbigyan po ako ng Imperatress. Ganyan po ang iyong iniisip. Oo. Kung hindi man, makukuha ang tunay na puso ng prinsipe, sa halip na panoorin siyang mahalin ng iba sa hinaharap. Mas mabuti pang ipakasal na lang ako sa iba. Mas makakawala ako sa ganito. Itinuturing ni Yuan siya na parang buhay niya, kung pipilitin kong paalisin siya. Baka mas lalong magkaproblema. Hindi papayag ang prinsipe. Tungkol dito. Hindi ko siya papayagang malaman. Madali lang yan. Ang ikinababahala ko ay ang prinsipe. Sasagutin ko na lang siya. Kahit na malaman ng prinsipe sa hinaharap. Hindi ka naman niya pagbabawalan. Ayos. Ipinapahayag ko na ikaw ay prinsesa ng Wenxi. Bago ka ikasal kay Channing. Ako ang magtatanggol sa'yo, sa harap ng prinsipe Taisho. Maraming salamat, Imperatress. Prinsesa Wenxi. Magpapalam na po ako. Inay. Inay, po. Inay ko. Inay ko. Pakiusap, tulungan ninyo si Channing. Ayaw ni Channing na makasama ang pangit na lalaki. Sa kanyang nalalabi pang buhay. Magpakabait ka, Channing. Hindi hahayaan ni inay na ikasal si Channing sa taong ayaw niya. Totoo ba? Salamat, Inang Reyna. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Oo. Ikaw nga. Pakiusap, magpakabait ka. Ako si Prinsesa Yangsi. Hindi magtatagal. Mag-aasawa na sa pinuno ng pamilya Zai. Siya ay mag-aasawa sa Prinsesa Yangsi ng aming pamilya. Bumalik sa tahanan. Pinuno ng pamilya. Hindi ba't ikaw ay espesyal na? Dumating upang bawiin ang kasal mula sa Reyna. Hindi na bawiin. Maging matapang. Sino ang may lakas na salpukin ang prinsesa? Ineng, mag-ingat ka. Ang gwapo ng mukha. Nasaan siya? Ang tagal kong naghintay, ang hirap. Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ba? Nasa galit ka pa ba kay Gulong? Nasabi ko na. Ayaw ko nang makita ka ulit. Gusto mo bang mabuntis ulit ako? Tapos ikaw pa ang sisalat sa kanila. Leyaw. Lumabas ka. Leyaw. Huwag mo akong tawaging Leyaw. Hindi ako si Leyaw. Hindi ba? Naalala na ba siya, na siya ay si Yang Zuoya?
Kung gayon, ikaw, ay, 想起什么了吗？ naisip ko. Sa pamamagitan ng pagmamahal ko sa iyo, isang hakbang muli, paano mo ako nasaktan? Ngayon, hindi pa pwedeng malaman niya, na naaalala ko na. Kung hindi, hindi na ako makakaalis. Pakinggan mo ako. Ayaw ko talagang gawin ito, may mga dahilan din ako. Kapag naging emperador ako, tiyak na itataas kita bilang reyna. Magtiwala ka sa akin. Mahal na Ginoo. Nang sinabi mo ang mga salitang ito, kaya mo bang pagkatiwalaan ang sarili mo kahit kaunti? Depende na lang sa gagawin ni Go sa hinaharap. Sabi ng iyong kamahalan. Hindi na ako manggahas na umasa. Kung ayaw mong makita si Go, babalik na lang ako sa loob ng ilang araw para tingnan ka. Noon, nagkaroon pa ako ng maling pag-asa, na tayo ay magmamahalan magpakailanman. Akala ko palagi mo akong ginagamit. Hanggat hindi naaalala ni Liao. Babalik tayo sa dati. Pero bakit? Si Go ay ganito kaabalang. Li Yuan. Sa buhay na ito, hindi na tayo kailangang magkita pa. Yuner. Simula nang, napayapa ni punong ministro Hua ang timog. Ang iyong ama ay araw-araw na tinatawag siya, upang talakayin ang mga usaping pambansa. Ngayon, kailangan lamang makipag-ugnayan sa pamilyang Hua, upang makuha ang kapangyarihan sa militar, upang mapanatili ang iyong kinabukasan, trono ng emperador. Salamat sa iyong pag-aalala, Inang Reyna. Pupunta na ako sa tahanan ng mga Hua, upang talakayin ang petsa ng kasal. Nang pag-usapan ng kasal, narinig ko, anak, na kinilala ng Inang Reyna ang prinsesang Wenxi. Dumating para kay Changning na kapatid na babae, papalitan ng may-ari ng pamilya Zai. Tama. Nais ng anak na makita si Prinsesa Wenxi. Nais mong makita si Prinsesa Wenxi. Nais mong makita si Prinsesa Wenxi. Kahit na wala siyang kaugnayang dugo sa akin, pero isa rin siyang nag-iisang kapatid na babae sa pangalan lang. Maagang kinilala ang tao, para na rin mas madali ang pakikisalamuha sa hinaharap. Walang masyadong pakikisalamuha. Kahit pa man talaga ang pakikisalamuha, ito ay tungkol sa prinsesa, na nag-aalala tungkol dito. Inay ay ayaw niyang makipagkita sa anak niya, si Prinsesa Wenxi. Mayroon bang isang dahilan kung bakit? Kung magpapumilit ka pa, baka lang mapagtaka si Yuner. Walang masyadong problema. Kung gusto mong makipagkita, pumunta ka at imbitahan si Prinsesa Wenxi. Hayaan siyang magpaganda ng maayos, para makita niya ang prinsipe at hari na kapatid niya. Oo. Hindi kaya. May problema ba si Prinsesa Wenxi? Matagal nang itinatago. Hindi inaasahan na biglang gustong makipagkita ng prinsipe sa kanya. Paano kung makilala niya si Liao? Paano ba ito dapat matapos? Narito na ang Prinsesa Wenxi. Naglilingkod po ang alipin sa inang Emperatrice. Mahal na prinsipe. Naglilingkod po ang alipin sa inang Emperatrice. Mahal na prinsipe. Ikaw ang naglilingkod sa tabi ni Liao. Ako po ang personal na alalay ng dalaga. Hindi ko akalain na ang kapatid ni Changning, na ikakasal kay Zai Qianan ay ikaw. Palagi kayong magkasundo ni Liao. Sa hinaharap, dapat kang bumalik sa palasyo ng madalas. Samahan mo si Liao. Sundin ko ang utos. Akala ko ay hindi ko siya masyadong pinahalagahan. Hindi ko akalain na papayagan niyang si Li Daitao, ang personal na alalay. Kahit na sa hinaharap ay mabunyag pa rin, hindi makahanap ang prinsipe ng taong sisihin. Inay. Ako po ay magpapaalam na. Ang siyu, mababa ang katayuan, pero palaging binabanggit ng prinsipe. Malamang ay isang bagay na magdudulot ng pagkasira ng buong pamilya. Risking some to let her marry in her place. Establishing the brother-sister relationship with the Crown Prince. Cannot continue to deceive the Crown Prince. It is the right thing.
Go back and tell Liao. She is getting married, on the same day as the crown prince. Let her prepare herself. Oo. Reyna, yung alipin na iyan, paano siya pwedeng makipagsabayan sa prinsipe, sa malaking kasal? Hindi na pwedeng mag-isip pa ng marami. Kasalan ng prinsipe, maraming gawain, maraming problema. Tiyak na walang oras para sa iba. Pumunta kay Liao. Ito ang pinakamahalaga. Liao. Liao. Ito ay ang prinsipe. Liao. Ikaw ay. Tumingin kay Haring Prinsipe. Lily of the Valley. Oo. Ikaw at ang Panginoon ng Zai ang kasal ngayong araw. Oo. Ang dalaga sa inyo, Haring Prinsipe, kung hindi ka paalis, talagang mawawala na ang tamang oras. Marahil talagang nagalit si Liao sa pagkakataong ito, pagkatapos ng kasal. Kailangan kong ipaliwanag ng mabuti kay Liao. Umalis na ang prinsipe. Ako si Li Yuan, ang bagong top-notcher. Magandang araw, Prinsesa Zuoya. Ito ang kahoy na pang-ayos na inukit ko para sa iyo. Hayaan mong ilagay ko ito sa iyo. Bakit bigla na lang sumakit ang puso? May nangyaring masama kay Liao. Mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo, naghahanap ka ba ng Liao? Bakit? Ano ngayon? Hindi ka pwedeng pumunta, mahal na Ginoo. Inutusan ng Reyna Madre, bago ang kasal. Hinding-hindi niya dapat malaman, tungkol sa pagpapakasal ni Liao. Pakawalan mo na. Basta matapos ang araw na ito, matutuloy si Liao at ang Panginoon ng Zai sa kasal. Hindi na makakalapit ang prinsipe. Bumalik na si Liao. Pinapayagan kitang bitawan. Your Highness, kahit hindi mo na ako isipin, dapat mo pa ring isipin si Liao. Kung sa gabi ng iyong kasal, iiwan mo ang prinsesa ng trono, at ang usap tungkol sa pagtakas ni Liao ay kumalat, lahat ng tao ay manghuhusga. Si Yao na may mapanuksong pag-uugali, isang mapanirang babae, nasasaktan ka bang ipabigat sa kanya, ang pangalan na may kasalanan na iyon? Your Highness, hindi na tayo pwedeng magtagal. Hayaan mong, aking alagaan ka at matulog na. Mahal na Ginoo, huwag magpaliban sa gabi ng kasal. Mahal na Ginoo. Nakatagpo ng asasin ang hari, ano?
Yuner, tulungan mo ako. Anong nangyari? Ikaw lang mag-isa. Nasaan ang mga sundalo ko? Saan ang mga sundalo? Noong una, pinatay ko ang Emperor ng Jingchao. Pero wala akong anuman. Ako ang nakaupo sa trono. Dapat ako iyon. Sabi mo. Dapat na bang palitan ang mga namumuno? Ikaw. Binabati kita, mahal na prinsipe. Amang Emperor. Amang Emperor. Namatay ang naunang emperador. Matagumpay na umakyat sa trono ang prinsipe. Reyna, malapit ka nang maging reyna. Magpakilala sa emperador. Walang galang. Ito ang selyo ng reyna. Siyempre, dumating ang kanyang kamahalan upang ipahayag ang utos ng paghirang sa reyna, asawa ng prinsipe. Umaasa ako na handa kang isuko ang pwesto ng reyna. Anong sinasabi mo? Aking reyna. Dapat ay si Liao. Ako ay anak ng punong ministro, at ang prinsesa ng kanyang kamahalan. Ang posisyon ng reyna ay dapat sa akin. Hindi ko maaring hayaan, hindi dapat hayaan, na mapahamak ang yumaong emperador. Nakita na namin ni Zonfeng ang tato ng pamilya Hua sa katawan ng mamamatay tao. Kung hindi dahil sa iyong dignidad at sa akin, matagal na sanang pinatay ko ang buong pamilya Hua. Hindi mo maaring gawin ito. Kamakailan lang ay tinulungan ka ng pamilya Hua na umakyat sa trono. Ang kanilang katapatan ay maliwanag, dahil sa iyong katapatan. Kaya't binigyan kita ng pagkakataong pumili. Nais mo bang maging reyna? O ang buhay ng buong pamilya Hua? Aking mahal na hari. Handa akong isakripisyo ang posisyon bilang reyna. Ipagkakaluwag ko ang aking buong pamilya at buhay. Bibigyan kita ng posisyon bilang reyna. Gandang-ganda. Ang aking ama, siguradong niloko at pinagsamantalahan siya. Liao Yao. Ngayon, ako na ang nasa itaas ng lahat. Walang sino man ang makakapangahas na saktan ka. Liao. 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 Emperador. Ikaw ay hari ng bansa na. Bakit ka pa nagpapakita ng kahihiyan para sa isang babae? Hanggang kailan? Inang reyna. Ikaw ang nagtagong sa kanya. Sumpa ko sa kanya na palaging mananatili siya sa aking tabi. Ito ang aking hangganan. Si Liao ang umalis. Imposible. Hindi siya maaring umalis sa akin. Walang dahilan ng inang reyna para lokohin ka. Hindi pwede. Pupunta na ako sa kanya ngayon. Huli na ang lahat. 3 araw na ang nakalipas. Nung ikinasal si Liao, kay Xiangning sa pamilya Zai. Ano? Sa wakas, nakalayo na ako kay Li Cheiyuan. Si Zai Chenen ay anak ng general ng Beisai. Hawak ang makapangyarihang hukbo, kahit na umakyat sa trono si Li Cheiyuan. Hindi siya manggahas na kumilos laban sa akin, para makaalis sa kanya. Kahit gaano pa ito kapangit, tinatanggap ko na. Si Zai Chenen. Tingnan mo si Prinsesa Zuoyi. Paano niya ako nakilala? Siyempre, hindi ko siya kilala. Sino ba ang tinatawag na Zai Chenen? Sino si Prinsesa Zuoyi? Mukhang nagkamali ang pinuno. Ako si Prinsesa Wenxi. Matapos ang pagbagsak ng Jingchao, nakarating sa lahat ng dako, namatay ka sa gitna ng kaguluhan. Matagal na kitang hinanap pero di kita mahanap, akala ko. Buhay ka pa, ang saya.
Maaaring hindi kilala si Prinsesa Zuoyi, pero matagal na akong, bago pa man, sa prinsesa na nakabihis ng buong puso, kahit pa nga. Humingi pa nga ako ng kasal kay Jing Huang. Alam mong ako si Prinsesa Zuoya. Kaya dapat mong alam, ang tungkol sa akin at kay Li Chuyuan. Ikaw ang nagpasya. Hindi ko inaasahan. Pabalik-balik. Pabalik hanggang ngayon. Patunay na ang pagitan mo at ako, ay hindi kailanman naputol. Mula ngayon, tiyak na aalagaan ang Ginoo. Aalagaan ang Ginoo habang buhay. Pasensya na. Tinutokso ko si Li Chuyuan. Ginamit kita. Sang-ayon ako na pakasalan ng prinsesa, dahil alam kong ikaw ang prinsesa. Ang nararamdaman ko para sa iyo, mula simula hanggang ngayon, hindi kailanman nagbago. Na makakasama kita bilang asawa, ito ang aking swerte sa buhay. Alam ko ang iyong nakaraan. Ang tanging pinagsisisihan ko, ay nang tanggihan mo ako. Hindi ko dapat pinakawalan. Kundi dapat kitang kinuha. Ginoo. Mula ngayon, ako ang bahala sa'yo. Walang makakapangahas na manakit sa'yo. Kahit nakasal na tayo, hindi ko pipilitin ang asawa ko, na gawin ang hindi niya gusto. Huli na ang oras. Magpahinga na tayo ng maaga. Matutulog na ako sa silid-aklatan. Matagal na tayong hindi nagkita, anak ko. Ngayon lang ngumiti si Chen-an ng ganito. Ngayon ang kanyang kasal. Naway pagpalain ng Bodhisattva ang anak kong si Chen-an, upang siya'y maging masaya sa hinaharap. Ina. Bakit? Mukhang talagang nagustuhan niya si Prinsesa Wenxi. Gusto mo bang hindi samahan ng prinsesa? Bakit ka nandito? Bumalik ka na at samahan ng prinsesa, inay. Kanina, si Prinsesa Wenxi, hindi nakapasok, hindi ko sinabi sa'yo. Sino sa tingin mo si Prinsesa Wenxi? Hindi ko akalain na sobrang konektado mo sa kanya. Talagang pinayagan ka ng langit na makamit ang iyong nais. Dapat mo siyang alagaan ng mabuti. Bakit ako nakatulog na naman? Pero, matagal na akong hindi nakakatulog ng maayos. Ito ay. Gusto mo ba? At mayroon pa. Ginoo, pakiusap, tingnan mo. Itong duyan ay talagang kasing gaya ng ginawa ng ama ng emperador para sa akin. Narinig ko na mahilig ang prinsesa sa duyan. Kaya't sinadya kong maghanap ng disenyo upang gawin ito. Bakit ka umiiyak? Ayaw mo ba? Agad akong magpapadala ng tao para sirain ito. Hindi. Gusto ko ito. Naalala ko, kahapon, wala pang laman dito. Salamat sa iyong pag-aalaga. Mahalaga na gusto ito ng ginang. Subukan mong umupo, ako ang magtutulak sa'yo. Sige. Noong una, umalis ako sa dambana ng silangan at pumunta sa bahay ni Zai. Para lang ito sa pansamantalang plano. Akala ko, si Zai Chenen ay isang tao na napakamapanuring mag-isip. Kumusta? Gusto mo pa ba, ginang?
Anong nangyari? Zai Chenin. Tayo. Subukan nating magmahalan. Sige. Ano? Ginawa niya ito para makaalis sa'yo. Pumili na maging ikaw, pangalawang kapatid. Asawa ng iba. Hindi siya gusto ka. Mahal na Ginoo. Bitawan mo na. Sa hinaharap, magkakaroon ka ng mas marami at mas magagandang babae. Kayo po. Imposible. Hindi siya maaring umalis sa akin, tama ba? Ninanakaw ako ng inang Reyna. Hindi siya maaring umalis. Nasaan siya? Pupuntahan ko siya ngayon. Huwag po, kayo. Ano man ang katotohanan. Si Ginang. Leyaw ay naging ginang. Zai. Si Ginang. Leyaw ay naging ginang. Zai, kung magmadali kayong pumunta sa tahanan ng mga Zai, hindi ito makabubuti sa reputasyon ni Ginang. Leyaw. Sa loob ng ilang araw, magkakaroon ng salo-salo sa hardin ng prinsesa. Pumunta sa tahanan ng mga Zai upang magpadala ng paanyaya. Oo. Patawad. Wala ka bang mata, miss? Ayos ka lang ba? Linglan, kunin mo ang pang-ayos na damit mula sa karwahe. Oo. Kung hindi, ang alipin. Dala natin muna ang prinsesa sa silid niya. Sige na rin. Ginoo. 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 Salamat, Ginoo. Sandali lang po. Ako na ang kukuha sa inyong alalay. Leia Yao. Ikaw. Ikaw. Sa mga panahong ito, napakahirap ng paghihintay ko sa iyo. Leia Yao. Nagawa ko na. Ako'y umakyat na sa trono bilang emperador, haring ang mundo. Walang makakailang sa akin na pilitin kitang magdusa. Ginoo. Ako'y nagpakasal sa pamilya Zai. Kapag nagkita tayo, dapat mong batiin ako ng isang salita, Ginoo Zai. Ang buong mundo ay sa akin. Kasama ka. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng prinsesa. Sinasabing, isang araw na hindi makita parang 3 taon. Sa isang oras na hindi kita makita, parang 3 taon. Puno ng bahay. Hindi maganda. Nawala ang dalaga. Ano? Sinasabi ko na, Haring, ako si Ginang Zai. Ginang Zai. Ikaw ay tanging tao ko lang. Huwag mong kalimutan. Ikaw ay para sa akin. Nanganak ng prinsipe. Ngunit ikaw din, ang pumatay sa iyong anak. Aking gagantimpalaan ka. Aking gagantimpalaan ka bilang ina ng bansa. Sa hinaharap, magsisilang ka pa ng aking anak na lalaki. Li Yuan. Akala mo ba talagang nagmamalasakit ako, sa posisyon ng reyna? Leyaw. Alam ko na pinabayaan kita. Pero hindi mo rin dapat gawing ganito ang sarili mo. Magpakasalsa, pangit na hindi mo kayang ipakita. Li Yuan. Walang pag-asa ka talaga. Walang utos mula sa akin. Hindi ka makakalabas. Baka naaalala na ni Leyaw. Imposible. Masyado siyang matigas ang ulo, kung siya ay maaalala.
Hinding-hindi ito magiging tahimik. Ginoong Zai, hindi ka makakapasok. Ginang. Ginoong Zai, hindi ka makakapasok. Humakbang ka palayo. Ginang. Ginoo. Ginoo. Hindi ko papayagan. Mahal na hari. Ako ang iyong prinsesa. At asawa rin ng iyong ministro. Kailangan mo bang talikuran ang moralidad? At ano kung ganun? Aking kamahalin. Nandito po ako, aking kamahalin. Aking kamahalin. Malapit nang magsimula ang pagdiriwang ng mga bulaklak. Aking kamahalin. Narito po ako upang samahan ang Ginoo. Puno ng pamilya, Zai. Hindi mo ba alam? Ang iyong asawa sa harap mo ay dating babae ng emperador. Mahal na emperador. Ako po ay ang emperatris, na itinalaga bilang prinsesa ng Wenshi. Sinasabi ng mahal na emperador, hindi ko po kayang questionin. Ngunit ako po, gusto kong marinig ng personal. Ang nais ng ginang, hindi na kailangan. Ako na mismo ang mag-aasawa para sa iyo. Kung muli kang manghimasok at gumawa ng desisyon para sa akin, sasama ako sa iyong kapalaran. Mukhang asawa ng lingkod ay hindi masaya. Kayo ba'y may lakas na labanan ng utos? Mahal na hari, dapat po kayong maggalang. Lingkod, umalis na po ako. Hanggang hindi siya nakakabalik sa kanyang alaala, magpakailan pa man ay ikaw pa rin ang aking hari. Ginoo. Kaninang. Tinawag mo akong asawa. Pinuno ng bahay. Salamat sa iyong maagap na pagdating kanina, naisalba mo ako. Ganito kalamag ang kamay, tiyak na natakot siya. Kung ganun, ihahatid na kita pa uwi. Ang salo-salo sa pagdiriwang ng mga bulaklak ngayon, ay hindi na itutuloy. Ayos lang. Anong nangyari? Ngayon, hindi pa pwedeng bumalik. Hindi alam ni Li Cheyuan, na naibalik ko na ang alaala. Ayon sa kanyang ugali, tiyak na hindi siya sisuko. Maraming tao ang nagtipon sa pagdiriwang ng mga bulaklak, mas ligtas pa rin dito. Pumunta na tayo sa pagdiriwang ng mga bulaklak. Siya ang ginang. Mahal na hari, pumunta si Ginang. Leyaw sa pagdiriwang ng mga bulaklak. Siguradong galit pa rin si Leyaw. Ngunit ayaw niyang ipasa sa akin ang pagkakakilala na nakuha ng hari ang asawa ng kanyang ministro. Mukhang may pakialam pa rin siya sa akin. Kung ganun, bumalik na tayo sa palasyo. Oo. Ginoo at ginang. Panginoon ng bahay, nasa harap ang hapunan ng mga kababaihan. Magstay ka na lang dyan, madaling mapagsabihan. Umalis ka na muna. Okay, susundin ko ang utos ng ginang. Lily of the Valley, alagaan mo ang ginang. Ang aliping ito, ay tiyak na hindi lalayo, mananatili sa tabi ng ginang. Ginang, talaga bang aalis ka, mahal na hari? Ngayon, ako ay si Ginang. Zai na, pero siya ang hari. Ilang tao ang nagmakaawa para sa kanyang biyaya, bakit mo ito isusuko? Noong ako ay nasa silangang palasyo, bakit hindi kita nakita? Interesado ka pala sa mga bagay tungkol sa akin at kay Haring. Ganun. Ako'y natatakot, na ngayon ay tinanggihan mo si Haring. Magdudulot ito ng pagsisisi sa hinaharap. Hindi po. Sa hinaharap,
Mas magiging maganda ang buhay kaysa dati. Nandito na lang ako. May kailangan ng ginang. Maaari akong tumulong agad. Sumali ang aking asawa sa mga malalaki at maliliit, na daan-daang selo-salo sa pagdiriwang ng bulaklak. Ngunit ito ang kauna-unahang selo-salo sa pagdiriwang ng bulaklak, na ang inaalagaan ay mga kakanin na gawa sa bulaklak, talagang napakaganda. Sa tingin ko, hindi ang pagkain ang maganda, kundi ang prinsesa. Yung suot ngayon ng prinsesa, talagang nakakasilaw. Sino ang makakasama sa prinsesa? Talagang isang swerte na sa tatlong buhay niya. Sasabihin ko lang, ang pamangkin kong si Xiaoqin, ang general. Huwag na po kayong mag-alala, Ginoot Ginang. May minamahal na po ako. Mag-ingat po kayo, Binibini. Kung ganun, unang-una, binabati ko po ang prinsesa, sa paghahanap ng magandang kapalaran. Walang dapat ikabahala ang lahat. Ang ganda ng bulaklak na ito. Magsaya na tayo sa pagtingin sa bulaklak. Oo. Nasaan na ang alipin? Mahal na prinsesa, wala na siya. Marahil ay nararamdaman niyang mababa ang kanyang katayuan. Hindi ka akit-akit ang anyo, walang mukha upang harapin ka. Isang tunay na prinsesa, kaya tahimik na umalis. Mabuti na lang at siya'y may bait. Narito na si Ginang Zai. Ginang Zai. Yung alipin na iyon. Ang ganda talaga ng bulaklak na ito. Hindi ko napansin kanina, si Ginoo ang may buong karang yan. Ipinapakita ang kaharian na dignidad. Hindi masyadong nagpaganda, pero mas maganda pa rin kaysa Prinsesa Channing. Mapagsamantalang alipin, sinong mag-aakala na aagawin niya ang atensyon ng prinsesa? Ano kung maganda siya? E di nag-asawa pa rin ng pangit na lalaki. Walang hiya. Ate Wenshi, siya ang pinakasalan ng prinsesa sa pamilyang Zai. Kung mangtatawa ka sa kanya, anong parusa ang nararapat? Pagsisihan ng prinsesa, alam ng katulong ang kanyang pagkakamali. Sa tingin ko, hindi naman talaga ito katulong na nangungutya, kundi nagsasabi ng katotohanan. Ginoo. Tingnan mo ang kanilang sinasabi, na walang kapihil-pigil. Walang problema. Sila ang nagsasabi na sila. Tumingin tayo sa atin. Kapatid na Yanshi. Sabi mo. Paano natin dapat gawin? Wala akong kinalaman dito. Sa tingin ko naman, ang pag-aalaga ng mga bulaklak, kumpara sa ilang tao, na nagbubulungan sa likod, mas nakakatawa talaga. Sinasalungat mo ito. Wala kaming sinasabi na masama, kami. Sinasabi lang namin ang katotohanan. Si Ginoo ay ayaw niya sa sarili niyang asawang pangit, nakakahiya. Ayaw niyang marinig natin ang katotohanan, di ba? Anong katotohanan? Ang aking asawa. Napakagwapo. Kapatid. Mahalaga ang dangal, hindi ito masama, ngunit ang magsinungaling sa harap ng marami, ay hindi maganda, di ba? Ano ang ebidensya mo, na nagsisinungaling ako? Alam ng lahat, nasira ang mukha ng pinuno ng pamilya Zai. Matagal na siyang nakasuot ng maskara upang itago ang pangit. Nakita mo na ba? O nakita mo na? Wala ni isa. Sinasalita kayo ng masama sa likod. Ganito ba ang kalidad ng mga ginang? Talagang nahihiya ako para sa inyo. Napakaabalang.
Kahit na mababa ang iyong pinagmulan, ngunit ngayon ay prinsesa pa rin. Nagsisinungaling at nagmamalaki pa. Talagang nakakapahiya sa royal na pamilya. Ako, prinsesa, ngayon, ay tutulong sa aking kapatid na hari at sa aking ina, na disiplinahin ka ng mabuti. Ginoo. Hindi mo pa ako kayang disiplinahin. Ang laki ng loob mo. Talagang nananakit ka kay Prinsesa Channing. Totoo nga. Yung mga naglingkod bilang alipin, hindi talaga pwedeng magpakita. Hindi marunong magkaiba ng mataas at mababa. Ginoo. Gusto mong umalis. Pinapayagan ba ng prinsesa ito? Ganyan kayo. Kasama ng mga tulisan. Ano ang pagkakaiba? Tingnan mo siya. Anong pagkakaiba niya sa isang payaso? Wala nang ang sapatos. Tingnan natin kung paano ka lalabas sa pagtitipon. Tigil. Ginoong Zai, narito ang aming mga kababaihan. Ikaw, isang lalaki, ay hindi dapat makialam. Hindi ito naaayon sa etiketa, di ba? Ang inyong pang-aapi sa aking asawa, ay naaayon sa etiketa. Ginoong Zai, nagkakamali ka. Hindi namin minamaltrato si Wenshi ate, kundi. Grabe, ang ganda niya. Ang ganda-ganda niya. Siya yun. Binunot pa niya ang maskara para sa akin. Ikaw. Ikaw ang pangulo ng pamilya Zai. Ang pangit na lalaki na ayaw kong pakasalan, ay siya palang aking iniibig. Sandali. Sinasabi sa bayan, na ang pangulo ng pamilya Zai ay medyo pangit, at madalas na may suot na maskara. Sino ka ba talaga? Nang ahas pang magpanggap na Panginoon ng pamilya Zai. Tama. Kung ganito talaga ang itsura ng Panginoon ng pamilya, bakit pa kailangang magtago? Ikaw, nang walang hiya hanggang sa magsugal ng tao, para palitan ang asawa mo. Makikita ang tanda na ito, parang nakita ang pinuno ng pamilya Zai. Ang bagay na ito, maaaring patunayan ng aking pagkakakilanlan. Sino ang nakakaalam, kung ito ay nakuha mo mula sa tunay na pinuno ng pamilya Zai, o ninakaw mo ito? Ngayon, sino pa ang nagtatanong tungkol sa relasyon ko at ng aking asawa? Ngayon, mga ginoo, tungkol sa aking asawa, na pinagdaraanan ng iba't ibang pagsubok, hindi ito dapat basta-basta nalang kalimutan. Ang aming pamilya ay pangunahing para sa aking asawa, upang makamit ang katarungan. Lahat tayo ay mga pamilya ng mga mataas na opisyal ng korte, kahit na ang pamilya Zai ay ang pinakamataas na angkan, na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Kanina, mga ginoo, nang inaabuso ninyo ang aking asawa, naisip ba ninyo ang mga salitang ito? Ngayon, agad, humingi ng tawad sa aking ginang. Talagang napakalakas ng impluensya ng punong pamilya Zai. Pinasasabi sa atin na humingi ng tawad. Nangangarap, isa lamang siyang alila, kaya ba tayong pasunurin na humingi ng tawad? Ayos. Napakabuti. Puno ng pamilya Zai, ginang. Zai, nagkamali kami. Ginang, tayo na. Inang Reyna, alam ng anak na nagkamali siya. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Pakiusap, huwag niyo na pong ituloy ang pagpapakasal sa iba. Prinsesa. Utos ng Inang Reyna. Nagkamali sa salo-salo ang Prinsesa Channing. Kung nais mong lumuhod, magtuloy ka sa pagluhod buong gabi. Nakapag-isip na. Huwag. Alam ng anak na nagkamali siya.
Pakiusap, Inang Reyna, bawiin mo ang utos. Itigil na ang kasalang ito. Inang Reyna. Baliw. Dahil sa pangit na anyo ng pinuno ng pamilya Zai, ayaw mong magpakasal. Ngayon na nalaman mong gwapo siya. Gusto mo na namang magpakasal. Ang royal na kasal ay may kinalaman sa dignidad ng kaharian. Paano ito magiging isang laro lamang? Inay. Alam kong ikaw ang pinakamahal si Changning. Pakiusap, tulungan mo ang anak na babae. Hawak ng pamilya Zai ang maraming sundalo. Kung maibabalik ang kasal, makatiyak tayong matatag ang trono ni Yuan-er. Kung ikaw ay ganito kadeterminado, hindi na kita hahadlangan. Alam ko na ang pinakamabuti ay ang aking ina. Salamat, Inang Reyna. Huwag nang mag-atubiling bumaba. Sige. Terra. Isa o dalawa. Lahat ay may ganitong mapaghirap na pag-ibig. Sa puok ng mga emperador. Hindi ba? Talagang hindi makakatakas sa pag-ibig. Salamat sa iyo. Hindi nag-atubiling magalit sa iba para protektahan ako. Pangalagaan ang Ginoo. Ito ang tungkulin ng isang asawa. Hindi lahat ay kayang magsakripisyo para sa taong mahal nila, nang walang iniisip na kapalit. Zai Chenin, mas mabuti ka pa kaysa sa inaasahan ko. Ginoo, hindi na maaga ngayon. Pupunta na ako sa opisina para matulog. Ikaw. Manatili ka na. Kung hindi ka nagmamalasakit na matulog sa sahig. Walang anuman. Ginoo, magandang gabi. Ginoo, magandang gabi. Ginoo, magandang gabi. Magandang gabi. Mahal na hari, sa selo-salo ng mga bulaklak, may ilang mga babae na nanakit kay Ginang. Leyaw. Nasaktan ba siya? Hindi. Puno ng pamilya Zai, hindi nag-aalala sa paghihiwalay ng mga lalaki at babae. Agad na dumating, at nailigtas si Ginang. Leyaw. Bayani na nagligtas ng magandang babae. Mukhang marunong talagang mangakit ng mga babae si Zai Chenin. Narinig kong nagdulot ng gulo ang punong pamilya ng Zai sa selo-salo. At pinagsalitaan pa ang mga kababaihang ng api kay Miss Leyaw. Lahat sila'y kanyang sinaktan, at ang mga pamilyang ito ay nagbigay ng sulat sa magdamag. Nagsampa ng kaso laban sa punong pamilya ng Zai, nilalapastangan ng kapangyarihan ng emperador, walang galang. Inihirang ko si Prinsesa Liao Wenshi, pinabayaan nilang mangbuli ang prinsesa ng Ginang, at naglakas loob pang magreklamo. Ipasa ang aking utos, pagsarahan sila ng isang buwan. Parusahan ng isang taong sahod, yung Prinsesa Channing. Ang nanguna sa pangbuli kay Liao. Inireklamo ng punong pamilya Zai sa Emperatrice. Emperatrice, pinarusahan ng Prinsesa Channing na magmakaawa sa Shoukang Palace ng isang gabi. Hindi nakayanan ng Prinsesa Channing na humingi sa iyo ng tulong. Channing. Mula pagkabata, siya ay pinalaki ng may kayabangan. Panahon na para magpasensya na. Huwag mo siyang pansinin. May isa pang bagay. Zai Chenin, pumasok siya sa kwarto ni Ginang. Leyaw at natulog. Ano? Patayin ko siya. Huwag magalit. Mudge stayed, just sleeping together. They did not share the bed. What is it? Order her to return to my side immediately. Your Majesty, I came out from the Empress Dowager's palace. So Princess Channing crying and making a fuss. It seems she is regretting the marriage by proxy. Pakiusap, ibalik ang kasal. Kung sakaling magbago ang prinsesa, kung gayon, ang kasalang ito, ay hindi na tama at walang katwiran. Pinayagan ko na. Ngayon, tingnan natin si Zai Chenin. Paano ka pa makikipaglaban sa akin? Ginoo'y asawa. Magandang umaga.
Ginoo. Hindi ko alam. Pwede ko bang magpinta ng kilay para sa Ginoo? Kasiyahan ni Zhang Chang sa pagpinta ng kilay. Ngayon lang niya nalaman na hindi ito pawang kasinungalingan. Ginoo, pakitignan ng aking ginawa, kumusta? Yung kilay na ginawa ng asawa ko. Mas maganda pa ito kaysa sa karaniwan kong ginagawa. Hindi ko inaasahan. May ganitong kakayahan ka pa pala. Magaling. Masaya na ako kung nagustuhan nyo, Ginang. Ginang. Pinakamalaking restaurant sa kabisera. May bagong produkto ang Fanlu. Kung interesado ka, Ginang, dalhin kita para matikman. Sige. Noon, lagi lang kaming pumupunta sa Pinsiyanglu. Hindi pa kami nakapunta sa Fanlu. Ang Pinsiyanglu ay para lang sa mga dating hari at reyna. Paano kung nakapunta ang Ginang dito? Hindi ba? Lili ng mga lambat. Lili ng mga lambat, Ginoo, kailangan ko pang ayusin ang imbakan. Kaya hindi ako makakasama sa inyo. Pangalagaan mo ang Ginoo para sa akin. Siyempre. Lili ng mga lambat, maraming salamat sa iyong paghihirap. Doble ang sweldo mo. Salamat, amo. Ginoo, aalis na tayo. Hindi ka nagsusuot ng maskara. Hindi. Hindi na ako magdadala mula ngayon. Gusto kong malaman ng buong lungsod. Ikaw at ako, ang ganda ng talino at kagandahan. Talagang bagay kayo. Sana ang Medir ay makipag-ugnayan kay Ginoo Zai, at manatiling masaya ang buhay nila. Magandang araw po, Ginoo at Ginang ng Fanlu. Ang Fanlu ay pag-aari ng Zai, at ang akin ay sa inyo na rin. Nakahanda na ang bagong espesyal na pagkain. Ihahatid na ito mamaya. Ginoong may bahay. May gusto ka pa bang kainin? Ginoo. Sige, ako na ang mag-o-order. Ito, at ito pa. Sige na. Panginoon, may masamang balita. Ang mga opisyal ng pamilya Zai sa iba't ibang lugar ay pinagdaraanan ng pang-aapi. Lahat sila ay sumusulat upang magtanong. Kung magpapatuloy ito, maaaring magduda ang angkan sa iyong kakayahan. Ito ay hindi makabuti para sa iyong posisyon bilang Panginoon. Sige, pupunta na ako, hintayin mo ako. Ginoo, hintayin mo akong bumalik. Nakaligtas ba ako sa pamilya Zai? Ilang araw na tayong hindi nagkikita, bakit kayo naging ganito ka-sweet? Ikaw. Gusto kong ipakita sa iyo ngayon ang tunay na pagkatao ni Zai Chenen. Kilalang kilala ko ang aking asawa. Walang anuman, huwag ka nang mag-alala. Talaga bang nauunawaan mo? Handa ka bang tumaya? Sige. Nagmamalakas loob ang iyong lingkod na humiling sa punong bahay na para sa kabutihan ng lahat, na magpasya ng maaga. Paano mo ako mapapapili? Ano ang dapat kong pagpasyahan? Bawat isa ay dapat bumalik sa kanilang lugar. Ang prinsesa na ito ay ikakasal sa iyo. Isipin na lang na hindi nangyari ang kasunduan sa pagpapakasal. Ano sa tingin mo? Basta't pumayag ang pinuno ng pamilya, hindi lamang ang panganib sa iyong harapan, ay malulutas. Maaari mo ring patatagin ang iyong posisyon bilang pinuno ng pamilya. Ang kapatid na emperador at ako, ay makakapagpataas pa sa katayuan ng pamilya Zai. Mukhang matalino ang pinuno ng pamilya Zai. Tiyak na hindi niya tatanggihan ang ganitong win-win na sitwasyon. Maaaring sabihin ng Prinsesa Channing kung paano ito magiging win-win. Nais malaman ni Zai ang mga detalye. Basta't pumayag si Zai Chenen. Wala nang usapan tungkol sa pagkuha ng asawa ng ibang tao. Sa oras na iyon, wala na tayong dapat ikabahala. Ganito ka ba kakumpiyansa? Walang lalaki ang makakatanggi sa kapangyarihan. Lalo na't siya ay nahaharap sa ganitong krisis. Basta't hindi siya bobo. Tiyak na matatalo ka. 长宁公主不妨说说怎么个双赢法？谢某愿闻其详。这还不简单？与我得偿所愿，嫁给心上人。于你而言，
不仅能借皇室之力坐稳家主宝座，更能优先保证北塞军的粮草供给。谢家军权啊，将稳如泰山，用一个名分换这锦绣前程，何乐而不为呢？公主的算盘打得可真好，但我谢承安的婚事不是一场交易。公主请回吧。你说什么？公主若是耳朵不好，快去找太医诊治。不送。明明此事对你最有利，你怎么会拒绝我呢？公主以为天下所有的男人都像你们李家一样爱权势吗？我谢承安此生绝对不会为了权势牺牲自己的爱人。那抛开权势不谈，难道你就对本公主没有半分心动吗？从未。本公主是当朝公主，身份尊贵，哪点不比那个贱婢？本来就是我要嫁给你，你凭什么不愿意换回来？凭什么？长宁公主，我谢承安此生只想娶一人，那人便是我的妻子。Nakita si Haring Bato. Prinsesa, mag-ingat sa mga salita sa hinaharap. Huwag nang magsalita ng masama laban sa aking asawa, kung hindi. Huwag mong sisihin kung hindi ako magpapakita ng kabaitan. Ikaw. Ginoo. Asawa. Salamat sa iyo. Ginoo. Paano kung pumunta tayo sa labas ng bayan para mamasyal sa mga bulaklak? Ngayon ay napakaganda. Sige. Hindi pa ako nakapunta sa mga bulaklak sa bayan. Hindi pa ako nakakita. Zai Chenin. Huwag kang magpakasaya masyado agad. Si Liao ay laging magiging sa akin. Kapatid na Haring. Hindi ako mapakali. Gusto kong si Zai Chenin. Anong meron sa kanya? Lahat kayo gusto siya. Kapatid na Haring, hindi mo na ba ako tutulungan? Hindi rin ako matulungan ng ina ko. Kayo lahat hindi rin ninyo ako matulungan. Paano nangyari? Ngayon, ako ang nasa ibabaw ng lahat. Hindi ba talaga tayo makakabalik? Ginoo. Ginoo ko. Hindi posible. Impossible. Siguradong ginawa niya iyon para mainis ako. Kung magsusumikap lang ako ng husto, siguradong babalik siya sa akin. Siguradong mangyayari iyon. Your Majesty, bakit pabalikan ang alaala? Yung inutil na alipin ay nakapang-asawa na sa iba. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang kanyang kamahalan sa kanya. Kung alam ko lang ito noon. Dapat noon pa man ay hindi ko na siya pinakain ng gamot pang-aborsayon. Dapat isang mangkok ng lason ang ibinigay. Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Kanyang kamahalan. Nagawa ko na ang puting jade na cake. Tikman mo nga. Anong kalokohan ang sinabi mo kanina? Ako po. Hindi ko po sinabi kahit ano. Binababalaan kita. Kung magagawa mong isang beses, tungkol sa kanyang kalagayan, pasensya na. Ipapagawa ko sa pamilya ng bulaklak. Sasamahan kita hanggang sa kabilang buhay. Ako'y hindi makalalapit. Bitbit ang mga bagay mo. Umalis ka na. Huwag mong madamhan ang aking mata. Ginoo. Nang tiningnan kita kanina habang namumukadkad ng bulaklak, kitang-kita na gusto mo ang wisteria sa hardin. Bukas magpapadala ako ng tao. Ilipat mo siya sa bahay nila. Kumusta? HMM. Sige. Mukhang pagod na talaga siya. Mag-ingat ka. Your Majesty, nangyari na ang hindi maganda. Inilipat ng Prinsesa Channing ang mga lihim na gwardya. Pumunta sa tanggapan ng Zai. Sino ka?
Sino ang nagpadala sa iyo para patayin kami? Siguradong hindi ako papayag. Nag-withdraw ang Prinsesa Channing sa kasal. Nagdala ito ng paghihiganti. Ako ang hindi nag-isip ng mabuti. Nadadala si Ginoo sa panganib. Zuoyi. Huwag matakot. Ako na ito. Bakit ka nasugatan? Bakit ka damalay ng ganito karaming dugo? Bakit dumadaloy ng ganito karaming dugo? Masakit ba? Ayos na ako. Ayos na ako. Leyaw. Ano ang dapat kong gawin para magbago ang isip mo? Kamusta na siya? Mas malalim ang sugat. Kung hindi magaling ng maayos, baka makaapekto ito sa pagsusulat ng may-ari ng bahay. Ako na ang magbibigay sa kanya ng mga gamot-panggamot sa sugat para sa hindi inaasahang pangyayari. Pakiusap sa doktor sa bahay na magdagdag ng isang sangkap sa kanyang gamot. Dagdagan ng isang sangkap na tsaa. Ito ay lihim na resipe ng dating dinastiya. Hindi ba, Ginoo? Talagang may kaugnayan ka sa dating dinastiya. Kahanga-hanga. Bakit hindi ko naisip ito? Kapag idinagdag ang gamot na ito, mas makakatulong ito sa paghilom ng sugat. Aasikasuhin ko na ito agad. Ginoo. Magpahinga ka ng maayos. Aalis ako para maghabol ng hustisya para sa'yo. Ginang. Anak, anong nangyayari? Aalis ako sa tahanan ng prinsesa ng Channing. Para kay Chen-an. Maghabol ng paliwanag. Ginoo. Mahal na hari, si Ginang. Leyaw ay may dalang espada. Parang pupunta siya sa tahanan ng prinsesa ng Channing. Naghihintay na ang umaga. Yung babaeng iyon, dapat ay patay na siya. Chang Niyang, bakit ka pabuhay? Ginang. Aking kuko. Kung hindi ka nagpadala ng tao para saktan ako, hindi masasaktan ang kamay ng aking asawa. Mas mabuting magdasal ka. Maaaring maibalik ang kanyang kamay sa dati. Kung hindi, sa susunod, ako ang hahampasin sa mukha mo. Pero sinira mo ang paboritong kuko ko. Patayin kita. Tumigil ka. Kapatid na hari, binubuli niya ako. Kalokohan. Kung hindi ka masama ang puso, bakit pa magkakaroon ng ganitong kapahamakan ngayon? Ako ay magpaparusa sa iyo na magkulong sa loob ng 1 buwan. Kapatid kong hari. Hindi ako katulad ni huling ina. Kung may hindi ka nasiyahan, pinarusahan ng doble. Ayos lang ba ang ganitong pagtrato ko? Asawa. Tayo na. Sige. Sundin ang asawa. Ang ganda ng pakiramdam na may nagpoprotekta sa akin. Walang ibang tao. Bakit mo ako Gina ganyan? O sa harap ng taong mahal ko? Leyaw. Kahit na hindi mo na ako mahal, gusto ko pa rin bumalik ka sa tabi ko. Inang. Patay na siguro ang babaeng iyon. Wala. Nadakip siya ni Haring upang iligtas siya. Ano? Ang cute niya, swerte niya talaga. Hindi magaling si Prinsesa Channing. Yung tao na ipinakalat sa bahay ni Zai, dapat na rin nilang kumilos. Ipabasa niya sa kanya ang investigasyon. Nawala ni Leyaw ang ilang alaala. Hindi ako naniniwala dito. Walang pagkakataon na makuha ang buhay ng mababang babae na iyon. Oo. Dapat sa akin ang posisyon ng reyna. Ito ay dapat para sa akin. Ginoo, ano ito? Hayaan mo akong gawin ito. Hindi ito masyadong problema. Ako na lang ang gagawa. Ako na ang bahala. Nasaktan ka na nga. Kung hindi ako tutulong. Di ba't kawawa naman? Parang hindi ka nakarapat dapat na maging asawa.
Tara na. Ang matatag na pinuno ng pamilya Zai ay nahihiya rin pala. Nahihiya sa harap ng ginang. Walang kahihiyan. Pinuno. Ginang. Nagawa na ang gamot sa sugat. Dadalhan natin ang pinuno ng gamot. Maliit na sugat lang. Nagpakaseryoso. Dumami kayo dito. Umalis na kayo, lumabas na. Hayaan niyo ako. Ako na bahala. Si Madam. Akala ko. Kahit ang asawa ay mahihiya rin pala. Lahat ng ito ay kasalanan ni Madam. Sugat. Kaya't babayaran kita. Chen-an, Chen-an, kamusta na ang sugat mo? Itong sugat ay okay na. Ina. Ina. Mabuting manugang. Noong gabi ng inyong kasal, pumunta ako upang alagaan ang iyong may sakit na lola. Hindi ko man lang nakausap ng kaunti. Nabalitaan ko na mula sa aking asawa. Kamusta na ang lola? Mas mabuti na siya. Sa wakas, matanda na kasi siya. Huwag na nating pag-usapan ito. Ang regalo ng ina para sa iyo. Ito ay susian ng bahay. Sa hinaharap, ang mga bagay sa loob ng tahanan ng pamilya Zai ay lubos na ipagkakatiwala sa iyo, Inang Zai. Tiyakin ng manugang na makakapagpahinga ka ng maayos. Kalma. Nakita ng ina na ang mga kamay ay puno ng pintura si Chen-an. Kailangan mo pang pakainin siya. Mas nakakalma na ngayon. Ina. Sige. Magpatuloy kayo. Bumalik ako sa bahay ng inyong lola. Mukhang magaling ang asawa. Sa pag-arte ng kawawa. Sino bang nagbigay ng pagkain sa asawang ito, na sobrang masarap? Siguraduhin personal na ibigay ang liham kay Tito. Oo. Ang ganda. Mas lalong bumubuti ang relasyon ng ginang sa pinuno ng pamilya Zai. Mas ligtas ito. Nagpadala ng tao ang Panginoon para hanapin ako. Anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? May sakit ka ba? Wala, ginang. Magsimula ka ng umuwi. Hintayin mo, papatingin ko sa doktor ng bahay, at saka ipapagawa ko sa maliit na kusina, ang mga paborito mong pagkain. Ginoo. Napakabuti mo sa akin. Kahit nasa pangalan lamang, nasa relasyon tayong mag-amo, pero itinuturing na kitang pamilya. Sige na. Ginang. Chun Tao, bakit ang tagal mong lumabas? May ginagawa, hindi makaalis. Akala ko, ayaw mo nang pigilin, ang mga uod sa katawan mo. May pagdududa ang amo sa hindi simpleng pagkatao ni Liao. Pinapahanap ka tungkol sa pagkawala ng alaala ni Liao. Noong nakaraan, pumunta lang tayo sa Pinsiyang Tower. Pakiusap sa manggagamot ng bahay na magdagdag ng 1 piraso ng tsaa sa kanyang gamot. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ano ang koneksyon ng dalaga sa dating dinastiya? Hindi. Naisip ko lang si Ginang. Liao, na lalong nagiging masaya kasama ang puno ng pamilya Zai. Malamang hindi na siya babalik sa tabi ng emperador. Bakit patuloy pa rin na pinipigilan siya ng aming Panginoon? Bastos. Naglalakas loob kang kwestiyonin ang desisyon ng aming Panginoon.
Naglalakas loob kang kwestiyonin ang desisyon ng aming Panginoon. Hindi ako makapaniwala. Sa totoo lang, sa tingin ko'y hindi na kailangang. Para mapanatili ang buhay, sumunod na lang sa utos ng amo. Kung hindi, ang insekto na kumakain sa puso ay kakain at ikamamatay mo. Hindi maganda ang pakiramdam. Ito ay babae, ayaw kitang saktan. Ngunit wala akong magawa. Narito ako para alagaan ka, magpahinga ka. Hindi ba't sinabi kong magpahinga ka ng maayos? Hindi ako mapakali. Bihira ang nakakaalam. Tungkol sa dinastiyang Yang ng nakaraang panahon, nag-ukit sila ng Zuan Niao sa loob ng braso. May mga marka rin sa braso ng dalaga. Hindi niya akalain na tunay ngang prinsesa siya noong nakaraang dinastiya. Ginoo. Ginoo ko. Anong nangyari? Lumapit ka rito. Kamakailan, hindi ko maintindihan si Linglan. Pakiramdam ko parang may iniisip siya. Sige, tatanungin ko na lang. Tingnan natin kung makakatulong ako sa kanya. Talagang maganda ang relasyon ng Ginang at ni Linglan. Siyempre naman. Noong nasa silangan kami, malaki ang naitulong niya sa akin. Kung ipapaalam ito sa Panginoon, tiyak na gagamitin ito ng Panginoon. Kinuha ang buhay ng dalaga, ngunit kung hindi ito ipapaalam, Ginoo, maaari bang makasama ko kayo sa pagmasid ng liwanag ng buwan? Ang aking asawang lalaki, talagang karapat-dapat sa kanyang tanyag na talento. Na nag-aanyaya ng kasama sa pagtulog, napaka-elegant naman. Maiksi ang gabi ng tagsibol. Ginoo, maaari po bang kayong makasama ko sa panaginip? Sige na. Hindi ka pa gumaling, mag-ingat na hindi mabukol ang sugat. Gumaling na ang sugat, ayos na ba ito? HMM. Kailan gumaling ang sugat mo? Ilang araw na ang nakalipas. Salamat sa iyong magandang gamot, Ginoo. Bakit hindi mo sinabi na gumaling na ang sugat mo? Nagdala ka sa akin ng labis na pag-aalala sa loob ng maraming araw. Nagkamali ako, Ginoo. Hindi dapat gamitin ang hindi tamang paraan upang makuha ang atensyon ng asawa. Bakit hindi ka tumakbo nang makita kong buhay na buhay si Ginoo? Paano ko mapapalampas ang pagkakataong maputol siya pagkatapos ikasal sa asawa? Parang unti-unti kong natagpuan muli ang aking sarili. Tayo. Sige. Ginoo ng bahay, may mahalagang balita ang alipin mo. Mayroon ding bagay ang Ginoo ng bahay ninyo. Ipagpapaliban na lang bukas. Lolo, ipagbigay alam mo agad na umuwi ka na, para sa pagpapatuloy ng angkan ni Zai. Umalis ka na, hintayin kita pagbalik ko, Ginoo. Pero sa loob ng 3 araw, hindi ka makakasama sa hapunan ng ikaedad ng Imperatress. Mas mabuting huwag na lang pumunta. Wala ako rito para hayaan kang magdusa. Hindi ko na kayang ipagtanggol ka. Saan ba ako ganoon kadaling maapi? At saka, naipaghiganti mo na ang mga taong humihin sa akin. Nakapagbigay ka na ng leksyon sa kanila. Mayroon pa bang may gustong mang-api sa akin? Pero, sige na, hindi ka pa aalis hanggang umaga. Umalis ka na. Umalis ka na. Hintayin mo akong bumalik. Nasa labas ka, naglalakad. Aalagaan ko ng maayos ang bahay. Napakalaking kasiyahan ng Imperatress. Si Leo ay isang labi ng dating dinastiya. Kailangan lang na ipaalam, sa hari na siya ay isang labi ng dating dinastiya. Tiyak na mamamatay siya. Hindi naman sigurado. Noong panahong iyon, siya, ang personal na nagdala sa kanya pabalik sa silangang palasyo. Marahil matagal nang alam ni Haring ang tungkol dito. Ganun ba? Narinig ko na may isang balita, na noong pumasok si Haring sa Jingchao, naging malapit siya kay Prinsesa Yang Zuoya ng Jingchao. Ngayon, mukhang hindi totoo ang balita. Ano ang gagawin natin? Hindi niya mapoprotektahan ang kanyang sarili. Pumunta ka sa tahanan ng prinsesa ng Channing.
Ang asawa ng ministro ay maghahandog ng sayaw para sa Imperatrice. Naway maging malusog ang katawan ng Imperatrice. Naway magpatuloy ang kanyang biyaya at haba ng buhay. Hindi ko akalain na si Ginang Zai ay napaka-talented. Talagang mapalad ang pamilya Zai. Ngayon ang pamilya Zai, para sa akin, si Cheng Zhao ay nagtatanggol sa hangganan. Hindi may kakaila ang kanyang kontribusyon. Hintayin siyang bumalik. Siyempre, siya ay bibigyan ng malaking gantimpala. Salamat, Empress Dowager. Sandali lang. Sandali lang. Ano ang dahilan ng Princess Channing? Nais ng anak ng emperador na samantalahin ang pagkakataong ito, sa harap ng mga mahal na ministro, upang ipahayag ang tunay na anyo, ng natitirang mga miyembro ng dating dinastiya. Walang masama sa pagsasabi, ng mga nalalabing salin ng dating dinastiya, si Yang Zuoya, ay narito mismo sa malaking bulwagan. Ako ang dating kaharian ng emperador, pinangunahan ng tao ko ang pananakop, walang nakaligtas, wala nang natitirang mga sagapa. Channing. Ngayon ay ang kaarawan ng matriarch. Huwag kang magsalita ng walang pag-iisip. Tiyak na alam na niya ang lahat. Haring. Si Liao ay isang natitirang tagasunod ng nakaraang dinastiya. Ngunit personal niyang pinoprotektahan ito. Alam din ni Channing na hindi niya dapat guluhin ang hilig ng Empress Dowager. Ngunit matagal na siyang nakatago sa palasyo. At ikinasal na rin sa isang angkan. Natakot ang anak kong lalaki na kung hindi niya agad ipaliwanag, may magpapaloko sa kanya. Nagdadala ng malaking kapahamakan. Nanganganib ang kapayapaan ng bansa. O inang, tao. Dalhin ang prinsesa pababa. Sandali lang. Emperador. Mas mahalaga ang kapayapaan ng bansa kaysa sa aking kaarawan. Prinsesa Channing. Pero walang masama kung sabihin. Ang mga natitirang kasalanan ng nakaraang dinastiya na sinasabi ng anak ko. Siya iyon. Ang pangunahing ina ng angkan ng Zai, prinsesa ng nakaraang dinastiya, Yang Zuoya. Siya talaga ang natitirang kasalanan ng nakaraang dinastiya. Tama ang sinabi niya. Ako ay talagang tao ng nakaraang dinastiya, ngunit ako ay katulong ng prinsesa ng nakaraang dinastiya. Dahil sa kabaitan ng emperador, dinala niya ako sa silangang palasyo. Pagkatapos, nakakuha ko ng pabor mula sa Imperatrice. Pinangalanan akong prinsesa ng Wenxi. At ikinasal sa pamilyang Zie. Sinasabi mong ako ay isang labi ng nakaraang dinastiya, edi sinasabi mo rin ang tungkol sa Imperatrice, at sa Emperador. Na sila'y nagtatago sa akin. Sino ang nakakaalam kung anong, mga maruruming paraan, ang ginamit mo upang linlangin ang aking ina at kapatid na lalaki? Linlangin. Nakikita ko na prinsesa, mayroong pag-aalala sa aking asawa. Kaya't nais mo akong patayin. Upang palitan ako. Sinasabi mo ng paulit-ulit, ako ay labi ng nakaraang dinastiya. May ebidensya ka ba? Ebidensya. Siyempre, mayroon ng prinsesa. Sa loob ng iyong braso, yung tatak ng dating dinastiya. Talaga bang akala mo walang nakakaalam? Kaya mo bang sumubok na ipakita ito sa publiko? May matibay na ebidensya. Tingnan natin kung paano ka pa makakapagpaliwanag. Hindi ito maaring suriin. Kapatid na hari, Reyna, tingnan nyo, siya ay nagdadahilan. Channing, humiling ng utos na ipapatay ang mga natitirang remnants ng nakaraang dinastiya. Emperador, hindi pwedeng iwanan ang mga natitirang miyembro ng royal family ng nakaraang dinastiya. Huwag nang mag-utos, ipapatay siya na. Ako ay sumasang-ayon. Ako ay sumasang-ayon. Kapatid na prinsipe, ano pang hinihintay mo? Magmadaling magbigay ng utos na ipapatay siya. Magpakatapang ka. Nakatayo ang hukbong ni Zai sa labas, nagbabantay sa hangganan. Para sa akin, nag-aalala sila. Paano ko papayagang si Madam Zai, na magpasuri sa harap ng lahat? Tama ang sinabi ng haring-hari, ang pamilya ng Zai ang pangunahing pamilya. Ngayon ay nagbabantay sa hangganan. Para sa ikabubuti ng hari, kami ay nagdudulot ng hirap kay Ginoo Zai. Talagang hindi ito naaayon sa tama. Oo, talagang hindi ito naaayon sa tama. 你们不要被他蒙蔽了，他就是窃赵余孽啊！公主一句余孽，便要当众验身，谢家千年情谊，岂容这般折磨？若要验身，也要等谢家主回来。他们要是走了，想再解决他就难了，真是不中用。且慢，陛下息怒，我们当众验身确实不敬，但今日如果谢夫人不能自证清白，那岂不是放虎归山？到时谢家也难辞其咎。你一直说我手臂内侧有印记，我是个女子，
你让我怎么当众露出手臂呢？这简单，找几个女眷去内室查验即可。看你还有什么借口？好，铃兰，你帮我验。不行，铃兰是你的人，要验的话，就让母后亲自检验，以示公正。好啊，那如果我的手臂上没有印记，公主该当如何呢？要是没有，本公主自请缺三才冠出家，永不回都城。这下你满意了吧？长宁，休得胡说！母后，你就放心吧，她手臂内侧不可能没有印记。骗人当真是能。渊儿非但没身份，还有一个隐藏身份。母后渊儿至此绝不能再留。昌宁说的对，哀家要当众验身。月瑶，不管发生什么，朕都会保你周全的。我就说她是前朝余孽吧。今日是太后寿宴，不宜见血，不如就赐她白绫吧。这个好啊。放肆！怎么处置也是你们说的算的吗？昌宁公主，恐怕你是要失望了。谢夫人手臂内侧肤若凝脂，没有任何印记。怎么会没有？难道月瑶恢复记忆，提前做了准备？看来需要改变计划了。贱婢，竟敢背叛本宫！铃兰，姑娘，你这样子心神不宁，是你背后的主人让你来害我吗？ Palagi mo akong tiningnan bilang nakababatang kapatid. Hindi ko naisip na saktan ka. Simula nang pumasok ka sa bahay ng mga Zay, naramdaman kong may mali sa iyo. Hindi ako sigurado palagi. Hanggang sa natuklasan ko na tuwing makakita ka ng saranggola, nagiging balisa ka. Palagi akong natatakot na malaman mo na ako'y nagtaksil, at iiwanan mo ako. Lily of the Valley, sabihin mo sa akin ang totoo. Sisikapin kong protektahan ka. Ang Flower Empress at ang prinsesa, alam na ikaw ay prinsesa ng nakaraang dinastiya. May marka ng Zuan Niyaw sa iyong kamay. Alam lang nila na ang angka ng Yang ay may ganitong tatak. Pero hindi nila alam na pwedeng burahin ang tatak na ito. Sabi ng mga ninuno ko noon, kapag ikaw ay mayaman at mataas ang katayuan, dapat ipakita mo ang tatak. Sa panahon ng paghihirap, kailangan mong burahin ang bakas, para sa kaligtasan. Paano maaaring mangyari iyon, inay? Tiyak na wala. Tiyak na wala. Hindi pwedeng mangyari. Hindi ako naniniwala. Gusto kong suriin ito sa sarili ko. Ibig sabihin ng prinsesa. Nagsinungaling ang reyna. Prinsesa. Panahon na para tuparin mo ang iyong pangako, pumunta sa Sankaiguan at magmonk. At huwag nang bumalik sa kabisera. Ikaw ang nagtakda ng bitag para tumalon ako. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Wala akong kinalaman dyan. Sinong pumunta? Ihatid si Prinsesa Channing sa Trikayaguan. Ayaw. Anak ko, ikaw ang inirekomenda ni ina mismo, Prinsesa Yangsi, dahil sa ating pagkakaibigan bilang magkakapatid. Huwag mo na akong pagtalunan, mabait na kapatid. Noong gusto mong patayin ako kanina, naisip mo ba akong kapatid? Inang Reyna, kapatid na hari, ayaw kong magpari sa Sankaiguan. Tulungan mo ako, please. Laging pinapabayaan kita. Pinalaki kita na spoiled. Hindi ka na bata. Dapat ka nang maging responsable sa sarili mo. Kapatid na emperador, ako. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ito sa malaking bulwagan. Nang ganito. Sabi niya, sa loob ng kaliwang braso ng Wenshi, may tatak ng dating dinastiya. Siya ay isang labi ng dating dinastiya. Basta't mailantad ko siya ng publiko, siguradong mamamatay siya. Pagdating ng panahon, mapapalitan ko siya. Maging ginuot ginang Shi. Naging padalos-dalos lang ako.
Huang Fei. Niloko mo si Channing. Pagsasabuatan kay Ginang. Zai, anong parusa ang nararapat? Mahal na Reyna, pakiusap. Hindi ko kailanman nilinlang ang prinsesa. At wala akong kaalaman tungkol dito. Alam ng aking anak na babae ang tungkol dito. Kung wala ka sa likod nito, na nagdudulot ng kaguluhan, hindi kayang gawin ni Channing ang ganitong maraming liko-liko na bagay. Hua Fei, kung aamin ka, bababaan ko ang parusa sa iyo. Sinasabi mong ako ang nag-utos. Pero ano ang ebidensya? Ito ay si Chuntao sa iyong tabi. Sinasabi mo mismo sa akin. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko kailanman nakita si Prinsesa Channing. Ikaw. Kayo. Kung kayang maliitin si Ginoo Zai ni Prinsesa Channing, kayang-kaya rin niyang maliitin ang isang alipin. Pakiusap, Haring at Emperatrice, magpasya kayo para sa akin. Kapatid na prinsipe, inang Reyna. Tao. Dalhin si Prinsesa Channing sa San Kaiguan. Huwag. Dapat mo na ring matutunan ito. Bisitahin ka ng inang Reyna sa San Kaiguan. Umalis ka na. Bitawan mo na. Ako na ang maglalakad mag-isa. Inang. Sa araw na ito, ay dahil sa hindi maayos na pamamahala ng anak ko sa harem. Pakiusap, magpakalma po kayo. Inang. Ito po ang inihanda ng inyong anak, na alak mula sa kanlurang rehiyon. Mangyaring ibahagi ito. Naway pagpalain ang inang Reyna, ng mahabang buhay at kasiyahan. Taos-pusong pagbati sa inang Reyna. Mag-ingat ka, mahal na hari. Naghihingi ng tawad ang prinsesa. Hindi natapos ng matandang alipin. Ang ipinag-utos ni Ginoong Hua, na patayin ang asong emperador. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Ang aking ama ay tapat na tapat. Paano siya magtatangkang magtaksil? Ipahayag ang aking utos sa punong ministro ng dali, investigasyon sa kaso ng paghihimagsik ng pamilya Hua. Hindi natapos ang investigasyon. Pinasok ang buong pamilya Hua sa kanilang tahanan. Ipinagbabawal si Hua Fei sa malamig na palasyo. Prinsesa Yanxi. Namatay sa pananaksak. Ginoo. Lahat ng bagay ay natapos na, malapit na bumalik. Sir. Bagaman nag-aalala sa kapangyarihan ng pamilya Zai, ngunit susundan ko ang kalooban ng yumaong pinuno, tutulungan ang makatarungang pinuno, hindi ko bibigwin ang mga tao, at tiyak na hindi ko bibigwin ang ating mga hangarin. Ulo ng pamilya, ang ibong panakot ng kabisera ay naghatid ng liham. Ginoo. Ginoo. Ano ang nangyari sa kanya, Ginoo? Ginoo, siya ay inatake, at namatay. Pinuno ng pamilya. Pinuno ng pamilya. Bilisin mo. Bumalik sa kabisera. Ginoo. Paano mo ako maiiwanan? Noong bumagsak ang Jing Chao, hindi ko naingatan ka sa tamang oras. Ngayon din. Ako'y nahihiya. Dating na Emperatrice ng nakaraang dinastiya, isang matalik na kaibigan. Nagsisisi sa iyo, Chen An. Ginoo. Chen An. Ikaw ang nanay, hindi mo naalagaan ng maayos ang manugang mo. Ayaw kong maniwala. Ito. Paano pwedeng walang tao dito?
Nakita ko mismo, na inilagay ng emperador ang prinsesa, sa kabaong. Siguradong buhay pa ang aking asawa, tiyak na ang kanyang Mashestod. Ang kumuha sa dalaga. Puno ng pamilya, kailangan mong iligtas ang dalaga. Kailangan kong iligtas ang ginang. Ano ito? Nasa silangang palasyo ako. Liao. Gising ka na. Li Yuan. Paano mo nagawa ito? Hinayla mo ako sa harap ng lahat. Ako ang Panginoon ng pamilya Zai. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng lahat? Pagtawanan. Pagtawanan. Ako ang emperador ng mundo. Sino ang may lakas na pagtawanan ako? Gusto kong umalis dito. Hindi ka makakaalis. Sa mata ng mga tao ngayon, ang tunay na ginuot ginang Zai ay pinasok na sa kasiyahan at pinasok. Nadala na ang kabaong sa bahay ni Zai. Kaya, lahat ng ito ay ikaw ang nagplano. Ikaw ang nagpasimuno na magpanggap na patay. Kawalang hustisya. Nagtanong ka ba sa aking opinyon? Nagtanong ka ba sa akin? Kung gusto ko ba, bakit ayaw mo? Alam mong ako ang pinakamamahal mo, hindi ba? Hindi kita mahal. Ang mahal ko ay ang aking asawa, Zai Chenin. Imposible. Liao, sabihin mo sa akin na ang pinakamamahal mo ay ako. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo na. Sabihin mo. Sabi nga natin, nagmamahalan tayo. Bakit hindi tayo makasama? Nandito ka na sa tabi ko ngayon. Mabilis mo na siyang malilimutan. Magsasama tayong dalawa muli, okay ba? Sasabihin ko sa'yo. Sa buong buhay ko, hindi ko kailanman maibabalik ang pagmamahal sa'yo. Bakit? Bakit? Kahit na mahal natin ang isa't isa, bakit hindi tayo pwedeng magsama? Talaga bang? Ito ang pinaka-nakakatawa. Pinakabaliw. Nabaliw na tao. Naiintindihan ko na. Ito ba ay dahil kay Hua Yueroang? Ito ba ay dahil sa kanya? Kung dahil sa kanya, maari kong ipapatay ang kanyang buong pamilya. Basta't magkasama tayo. Ayos ba? Pumapayag ako sa'yo. Maniwala ka sa akin. Ginoo. Tunay ngang matalino ka. Kaya nga si Yang Zuoya hindi talaga namatay. Nakalulong sa haring sa silanganan palasyo. Ninakaw tayo lahat. Li Yuan, kung alam ko lang nasa kasiyahan ng matandang empress, mababunyag ko si Yang Zuoya, ang natitirang sugatang mula sa lumang dinastiya. Dati niyang plano ay gamitin ako, para pabulaanan si Yang Zuoya. At muling suran ng pamilya Hua na nagrebelde. Hindi ko inasahan na si Yang Zuoya ay matagal nang umalis sa Yinjia, kaya't kailangan niyang ayusin ang isang mamamatay tao, para aksidenteng patayin si Yang Zuoya, at muling i-frame ang pamilya Hua sa rebelyon. Mula simula hanggang wakas, ang iniisip niya ay, bumalik sa tabi ng babaeng iyon, sa pagtanggal sa akin at sa pamilya Hua. Sa kanyang puso, walang kahit kaunting lugar para sa akin. Kahit na maging imperatress ako, hindi niya palalampasin ang pamilya Hua. Magpunta ka sa bahay ni Zai. Mas bilis pa. Makakabalik na ako para iligtas ang madam. Puno ng tahanan. Puno ng tahanan. Humihiling ang pamilya Hua na makipagkita. Papasukin siya. Salamat, puno ng tahanan. Hindi namatay si Ginang Zai. Kundi siya ay nakulong ng emperador sa silangang palasyo. Sabihin mo sa punong pamilya ito, ano ang layunin nito? Ang emperador ay walang utang na loob. Ang hari ay kumukuha ng asawa ng ministro.
Nais ng pamilya Hua na makipagbahagi sa pamilya Zai ng mundo. Hindi alam ng punong pamilya Zai kung ano ang kanyang iniisip. Hindi gaano. Bagamat may personal na alitan ako kay Haring Mababang Loob, ngunit hindi ito nakakahadlang na siya ay isang mabuting hari. Ilang taon lang ang nakalipas nang maitatag ang bagong pamahalaan. Kailangan ng mga tao ng isang makapangyarihang lider. Salamat, pinuno ng angkan. Hindi mo ba gustong iligtas ang iyong asawa? Nais kong. Pero, may sarili akong landas. Hindi ko na ipagpatuloy. Pakiusap, hayaan mo na. Ang pamilya Hua ay naghimagsik. Lahat sila ay nag-api na. Ang hari ay may kabutihan at awa. Sa pag-alala sa nakaraan, bigyan ka ng buo at magandang katawan. Reyna ng mga bulaklak. Sige na. Leyaw, inalis ko na ang pamilya Hua at si Hua Yurong. Lahat sila ay pinatay na. Ngayon, wala na tayong hadlang, di ba? Bitawan mo ako. Pinatay mo ang buong pamilya ng Hua. Pinatay ang buong palasyo. Pareho ka pa rin noon. Napakaipal mo pa rin. Ang ating mga hadlang. Hinding-hindi mawawala. Naalala mo na ang mga nakaraan. Mahal na hari, ang pinuno ng pamilya Zai ay humihingi ng pakikipagkita. Asawa ko. Huwag mong isipin na may makakakuha sa iyo mula sa akin. Huwag mong isipin na may makakakuha. Pinuno ng pamilya Zai. Anong kailangan mo sa akin? Pakiusap, mahal na hari, pahintulutan ng aking asawa na makauwi. Nagtatawa lang ang punong pamilya Zai. Paano magkakaroon ng iyong asawa dito? Ang iyong asawa ay napatay na sa isang atake. Ang kabaong ay naihatid na pabalik sa pamilya Zai. Nasaan na ang iyong asawa? Buhay pa ang aking asawa. Nandito lang siya sa silid ng silangan. Zai Chenin. Huwag kang lumampas sa hangganan. Sinasabi mong nandyan pa ang iyong asawa sa silid ng silangan. Mayroon ka bang ebidensya? Ginoo, dadalhin kita palabas. Tara na. Ginoo, may utos ang kanyang kamahalan, na hindi ka pinapayagang umalis ng kwarto kahit isang hakbang. Lili ng lambak. Ginoo, salamat sa iyo. Ikaw lamang, ang makakapag-alaga sa akin, Lily of the Valley. Sinusundan mo ako. Nadadagdagan ang paakit mo. Ginoo, umalis ka na. Lily of the Valley. Lily of the Valley. Ginoo. Mayroon na akong puso na sinisipsip na insekto. Hindi na makakabuhay. Ginoo, umalis ka na. Mabilis, hanapin mo si Ginoong Zai. Ginoo. Linglan, sa susunod na buhay, maging magkapatid tayo. Ginoo, umalis ka na. Kung walang ebidensya si Ginoong Zai, kaya't umalis na kayo. Ikaw. Ginoo. Ginang.
Hindi kita pinapayagang umalis sa akin. Hindi ako yung Liao. Li Yuan. Naalala ko na ang lahat. Ano? Alam ko na noon pa. Na ako ay prinsesa ng nakaraang dinastiya, Yang Zuoya. Ikaw, ang nagwasak sa Jing Dynasty. Ikaw ang pumatay sa aking ama. Lahat ng ito ay naisip ko na. Noong araw na nahulog ang bata. Imposible. Imposible. Dapat sana'y pinatay kita. Ngunit hindi ko ginawa. Dahil sa tingin ko, ikaw ay isang mahusay na pinuno. Kung pinatay kita, tiiyak na magkakaroon ng kaguluhan sa mundo. Sinabi ni Zuo Yi na ganito. Naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan mo ba ang lahat ng aking ginawa? Tama ba? Naiintindihan ko. Ngunit hindi kita pinapatawad. Kahit na hindi mo ako patawarin, hindi kita pakakawalan, Your Majesty. Zai Chenin. Huwag mong isipin na ikaw lang ang pinuno ng Zai pamilya. Hindi ko magagawang pumatay sa'yo. Ito ay isang gawa ng aking mga tao mula sa Zai pamilya, na ginamit ang lahat ng kanilang lakas at yaman, sa paggawa ng tala ng Geographical Map of the Four Seas, na naglalaman ng impormasyon tungkol sa dinastiyang Sheng. Pati sa mga banyagang bansa, ang pinakatumpak na mapa ng mga bundok at ilog, mga lalawigan at bayan, mga daanan at kuta, pamamahagi ng mga yaman at likas na yaman, maaaring makatulong sa inyong kamahalan, na bumuo ng isang masaganang panahon. Nais kong ialay ito. Bumalik na si Madam sa bahay. Dumating na ang Emperatrice. Emperador. Naging oo na, sigurado, para sa inyo lahat. Ito ang pinakamainam na katapusan. Ginoo. Tayo'y may kapalaran. Matagal nang naubos. Para sa bayan. Maging isang matalinong hari. Tama si Liao. Gusto kong maging isang matalinong hari. Ipasa ang aking utos. Ayaw kong magdagdag ng mga asawa. Pumili ng mga anak ng angkan para maging prinsipe. Pagkaraan ng isang siglo. Pagmamana ng trono. Oo. Bawasan ng bahagya. Anong nangyari? Kinawit niya ako. Naiisip mo na bang magsisi, dahil sa amin ng ina mo? Ibigay ang kapangyarihan at mga plano. May mga tao na mahilig sa kapangyarihan. May mga tao namang nagnanais ng simpleng buhay. At ako. Nais ko lamang na makasama ang aking asawa, na masaya at masagana ang buhay.